Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Ako po si retired Colonel Jonathan Gala. Isa po akong dating police, retirado na po. Optional retiree ako. Saka ang mga kasama ko po karamihan nasa serbisyo pa. At ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni si General Kita, Sir, tungkol po dun sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating itong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay po ni PDMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y kinuha sa amin ng poong may kapal ng panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundok sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng natirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa lawat. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagtisi ngayon. Bakit? Noong po kasagsagan, noong presisyon ng libing ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo, ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko doon. Hinatak niya para po hindi madaganan ng mga tao. At dinala po niya doon sa kaya late General Pacifico de Leon. Na kung isipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin. Dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalang Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan inatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. May lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae, na siguro po 3 taon. Kinakatok yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kami sabi ng bata, "Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera at kain po ang gusto ko." Ganun po yung pukaw sa kalooban ko nung gabi na yun. Kaya po naisip ko, sobra na po. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindi, hindi natin ipakikita
yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakat ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan itong mga anak natin at saka magiging apo natin? Sabi po nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Kinampanya po namin. Kung kayo po makatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara ng panahon na eleksyon, maalamang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kami inaantay na supli doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin lang nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po sinisisi ako ng anak ko. Sabi ng anak kong panganay na babae, binoto nyo yan Ano pong sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsutil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Popis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Paano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yun? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Barzaga, sinubusulan nila, nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung po sinasabi ni Congressman Barzaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa aking po paninungkulan, sa aking servisyo, marami rin po akong nakita. Naging ano po ako naging piloto din po ako ng PNP Air Unit ng araw. Meron po kaming mga naisakay ng mga politiko dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po silang magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Barzaga ay simple lang. May problema ang bayan. Alamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Tama! Kailangan pa bang isang kagaya nila pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero natauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Ethical complaint, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang ethical o ang hindi ethical? Yung magnakaw ka. Hindi po ethical yun. Hindi ka po hindi pagnanakaw Pandarambong. Ito ang tawag. Plunder. Ito ang tawag. O tatlo asawa daw. Maraming kapit. Kurati, etkat. At Dati po, naririnig lang natin, milyon. Ngayon po, ang naka 1 billion. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa kongreso ng ating budget. Sila po ang naghihimay-himay. Ang nangyari po, hinimay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po, habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin nagtitinda, nagtatrabaho ng tapat at nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpapintero sa tatakyan sa highway.
Tapos itong mga to, anong ginagawa sa pondo ng bayan? Pinambibili ng mga luho. Pinambibili ng mga pangyabang nila, pangpahambog nila sa katawan nila. Tapos, ibabalandar pa sa inyo sa social media. Pagmamalaki pa nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po yun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon nagsasalita ng katotohanan, sususindihin ninyo. Baliktad na ho ang mundo natin. Pero kahit po ganito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Patat po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice, yung nakapiring na medyo ngayon nakataas na, nakahanda na rin ang kamay. Maaari po siyang ganun. Pero yung kung nasa taas, nakikita po niya ang nangyayari sa atin ngayon. Pagpatuloy na po natin na magkaisa tayo. Kailangan po magkaisa tayo. Kailangan po tayong manindigan at labanan po natin yung mga maling gawain sa gobyerno. Bawat isa po sa atin may obligasyon dahil pagdating po ng panahon, ang mga anak, ang mga apo natin at ang mga kaupo-upuan natin ang maghihirap at magsasakit pa rin po sa mga pandarambong na ginawa nila. Wala pong ibang panahon, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon na po, kailangan pong manindigan tayo. Tama! Hindi ko na po masyadong pahahabain. Ang sa akin lamang po, magkaisa po tayo